Hi guys! Welcome to my channel. If you're looking for the perfect vlogging camera, this vlog is perfect for you. So I will share to you my camera collection. Papakita ko din yung mga past camera na ginamit ko ever since I started vlogging. And this is a new series here on YouTube. It's called Bye Bye series, where I share my collection. So may mga gadget, home items, makeup, skincare, at kung ano-ano pa. It's called Bye Bye kasi at the end of the collection video, i-share ko din sa iyo kung alin ba yung mga worth buying at saka yung mga feeling kong pwede mong skip. So, bye-bye. So, siguro magsa-start tayo sa mga luma hanggang sa pinaka ginagamit kong bago ngayon. Dito ko nilalagay yung mga camera ko. Ito affordable lang. Nabili ko sa Shopee. Ang maganda dito kasi nakakita ko yung mga current collection ko. So, mas napapagtuunan ko ng pansin, nagagamit. Mas kita ko sila. So, let's start with my first camera when I started vlogging. So, it's the pink Canon Exus camera. Maganda doon, nung nag-start kasi ako mag-vlog, mga faceless yung mga content ko. So, mga DIY, nail art, hair tutorial. Maganda doon, okay siya kasi point and shoot lang. So, kahit na naka-tilt yung screen, di ba, parang mga sa table, flat lay, hindi mabigat sa tripod at saka sa mga ilaw ko. With the video naman, siguro pwede ako malagay sa description box ng mga sample vlog ko naman using that camera. So, pagkatapos ng Canon Exus, bumili na ako ng first ever DSLR ko. Nag-transition na ako from faceless to mga beauty content, tutorial, mga skincare. Ito yung time na sobrang dami kong pimples. Ang advantage nun guys, kung DSLR, maganda talaga yung video, picture quality, and mas pro yung dating. So, kung gusto mo naman for photography, interchangeable yung lens, mga lookbook, kung naalala nyo uso that time. So, yan ang camera na ginagamit ko. And same ko din binili. Nung binili ko yung DSLR, bumili ako ng 50mm na lens. So, itong maganda until now, nandito pa din sa akin. Bumili na lang ako ng parang adapter. Kasi ang ginagamit ko na ngayon, ito, yung pinapang video ko para sa mga, alam mo yung mga beauty shots, blurred yung likod, usong-uso to, especially yung mga panahon ng mga beauty contents, photography, pang lookbook, ito yung ginagamit ko, mga pang OOTD. Matibay siya hanggang ngayon guys, gumagana pa din. Now, let's go to my third vlogging camera guys. So, finally, on hand, Canon PowerShot SX340HS guys. Sobrang ganda ng camera na to. So, ganun pa din yung mga content ko noon with faceless at saka with face. And ito na yung panahon na humaling ako sa K-pop. So, nanonood ako ng mga K-pop concert. Alam mo na, nung panahon na yun, konti pa lang yung budget para mag-VIP. So, medyo malayo. To guys, sobrang ganda ng zoom niya. This is 20 times optical zoom. Pag medyo malayo ka, kitang-kita mo yung stage para ka ding nasa harapan. Ang maganda pa dito, kahit yung buwan, even yung mga craters ng buwan, kayang-kaya niyang ma-picture. Diba? Pangatlong camera ko na. So, Canon. Ito, parang mas saturated, mas matingkad yung color, especially yung mga green, ganyan, yung mga red. So, hindi mo kailangan maglaro masyado sa setting. So, kung beginner ka pa lang sa videography, photography, I think okay yung mga point and shoot. I think I would still use this, especially sa mga K-pop concert na pinupuntahan ko guys. Sobrang ganda ng zoom talaga. Parang wala na akong nabiling camera na ganito kaganda yung zoom after this. Sobrang ganda talaga. Sobrang worth it. Not with us anymore. Fujifilm na yung Instax naman. So, bumili ako nun yung parang entry level lang. Nagagamit ko naman siya. Minsan dinadala ko pang travel, mga occasion, ganyan. Medyo washed out ng konti yung kulay. Pero yun nga, dahil beginner, parang entry level na Instax siya. Okay din naman. Tapos sobrang cute ng kulay niya. Color pink. We have another one here. Pero chronological order kasi tayo ng from pinakauna hanggang sa latest. So, after that, bumili naman ako ng Casio. Kasi, yun nga, yung time na sobrang dami kong pimple. So, syempre, conscious ako sa acne scars, acne marks, yung mga pimples, ganyan. So, nabalitaan ko, nabasa ko to sa mga parang mga Singaporean vloggers na meron silang ginagamit na camera na nakaganda.
So, nakakakinis, nakakaslim ng face, as in nakaka-beautify talaga. So, it's the Casio na flip screen. Wala pa sa Philippines. So, in-order ko siya parang Singapore or Hong Kong. Tapos dumating naman, thankfully. Sobrang ganda. Ito yung mga sample pictures. Ginagamit ko din yon sa mga events. And yun nga, mga vlog. Nag-start na din ako mag-vlog noon bukod dun sa mga tutorial and mga skincare. Within a year, nasira agad. For some reason, flip screen siya, 'di ba? So, one time, nag-vlog ako nung nagsuschool ako ng Korean language o nag-aaral ako. Out of nowhere, biglang pag-flip ko ng screen niya, hindi naman nabagsak. Ayaw reverse nung image. Diba dapat pag ganyan, sakto sa'yo. Tapos pag ni-reverse mo, tas ganyan mo, self-capture, dapat umiikot din yung image. Hindi na siya umiikot, pero gumagana pa naman. Dinala ko siya sa isang place na sikat for mga repairs ng gadget. So, hindi nila na-repair. And iniwan ko doon ng parang 1 week, 7 days. Pagbalik sa akin, parang lalong mas nasira. Parang sabi nila, ma'am, trinay namin gawin, kaya lang parang mas nasira yung parang film something. So, mas hindi siya gumana. So, instead na gumagana pa sana, flip lang yung screen, hindi na siya nag-turn on. So, wala na siya sa akin ngayon. Pero kung andito pa sana, ang ganda nun, sobrang ganda. As in, nakakaganda. Hindi mo na kailangang mag-filter kasi may built-in filter yung camera. And speaking of that, so ito yung kapatid niya. So, this is the Casio Exilim EXTR60. Ganon din to, guys. As in, nakakaganda talaga. So, kahit hindi ka na mag-makeup, available siya in white, green, pink, and purple. Gusto ko talaga that time kuhanin pink. Syempre, walang available. So, purple na lang. Maganda dito, guys. So, pwede siyang nakatayong ganyan. So, self mode. And then, pwede mo siya ikot-ikutin. Yan. Halimbawa, mag-video ka ng scene. Ito yung lens. Ito yung screen. So, pwedeng ganyan. Or kung gusto mo naman na self-mode na video, pwede mong ipagtapat yung lens at saka yung screen. So, pwede ka nang mag-self-mode na video, ganyan. So, okay naman siya. Filtered, beautified. Kaya lang hindi ganun ka-crisp, hindi ganun ka-sharp yung video quality. So, okay naman siya, pero yun nga yung time na may mga pimples ako, so nagustuhan ko. But these days, mas gusto ko na yung sharp, yung vivid, yung quality ng pictures and video. So, pwede din to gamitin, guys, for picture, like mga OOTD, kasi pwede mo siyang itayong ganyan. Tapos parang meron kang sign na gagawin, tapos mag-auto shot na siya. Sobrang gaan, guys. So ito, nagamit ko pala to sa mga concert. Hindi ka masyadong pansinin kasi hindi siya mukhang camera, parang phone lang siya. Pero okay din naman yung quality. I think ito din yung ginamit ko recently sa concert ni Baekhyun, yung Launch the Light. So ayan, sobrang ganda. Working pa din to until now, and gusto ko siyang i-collect. Sayang kung pink lang sana yung nakuha ko, mas perfect for my collection. Nagkaroon din pala ako ng GoPro around the time na ito. So, kasabay halos ng Casio TR60. Nag-start na din kasi ako mag-travel vlogs, gano'n. So, bumili ako ng GoPro noon, kaya lang hindi ko siya masyadong na-maximize. Maganda yung GoPro, no doubt. Kaya lang medyo namimili din pala yon ng lifestyle. So, halimbawa, more on mas sports ka, outdoor, outgoing ka talaga. Mas okay yung GoPro talaga kasi talagang siya sturdy. Kahit mag-bike ka, dive kang ganyan, okay siya. Kaya lang, syempre, more on beauty content and lifestyle pa din talaga yung mga content ko. Sobrang mas bihira yung travel vlogs. So, hindi ko siya masyadong na-maximize, kaya ni-let go na lang. Nililista ko kasi, guys, para hindi ako magkamali sa order. So, after that, pumunta na tayo sa G7X Mark II. Kung naalala mo din nung panahon na yun, sobrang uso. I think parang halos lahat ito yung ginagamit. Kung hindi siya nakaka-attach ng microphone,
Pero it's flip screen. Tapos, kahit sa gabi, ang ganda ng low light quality. Yung autofocus niya, ang bilis. So, kahit na nagvo-vlog ka, transition, ganda. May face tracker. So mas nagfo-focus sa'yo. And blur din talaga yung likod. So, nagamit ko to matagal din sa mga travel vlogs. More on outdoor vlogs ko to ginagamit. Nila mo siya, basically, wala ka nang kailangan gawin. As in, mag-start ka na lang mag-video. Working perfectly, working fine until now. Alam ko madami pa ding ibang vloggers na until now, G7X Mark II yung ginagamit. Itong G7X at saka yung M50, nilalagyan ko ng ganitong silicone case. Nabibili ko lang to sa Shopee. So, ito kasi may mga signs of aging na siya kasi nga sobrang ang daming napuntahan, ang daming nagawa, ang daming content na nagawa nito. Kaya medyo na-overuse na siya. So, bumibili lang ako ng ganito. Yung M50 ko, meron din itong Mark II, meron. Somehow, aesthetic pa din siya. Hindi naman niya ma-feel na neglected siya. Yan, binibilan ko ng ganitong case. So pwedeng tanggalin tong cover. Kung gusto mo para direct na pag kailangan mo, click ka lang. To guys, sobrang ganda talaga. Kahit na walang microphone, ang ganda ng mga vlogs na na-film ko dito. Mostly, ginamit ko to Korea. Yung mga Korea vlogs. Sarap kasi nung feeling na meron kang tangible na pictures na nakikip sa mga special events, special occasion. So, bumili ako ulit ng Instax Mini 70. So, from pink, nag-white naman ako. So, ito ang ganda nung ano niya, mas colorful, mas malinaw yung dating. So, meron na din siya ditong parang screen para makakita mo kung ilang shots pa yung remaining. Binilan ko siya ng crystal case para less yung scratches. Kung wala to, ito yung itsura niya. So, before, ang battery na nilagay ko dito, yung rechargeable. But, na-drain na siya. So, right now, yung ano na lang, single. So, pag nalobat, bili ka ng bago. After a few, siguro mga after 1.5 years, yung screen niya parang nasira. So, parang instead na makita mo kung ilang number, parang may mga pixel na namatay. So, minsan hinuhulaan ko na lang. Right now, I don't know if 9 or 5 or 6 yung naka-display kasi nga may mga dead pixels na siya. So, ginagawa ko, para maalala ko, susulat ako small piece of paper. Nilalagay ko dito kung ilang shots pa yung remaining para at least pag gagamitin ko, alam ko pa kung ilang shots yung available. Pumunta na ako dito sa ginagamit ko ngayon. So, siguro mag-insert na lang ako ng close-up since hindi ko mahawakan dahil nga ito yung pinang-video ko. So, this is the Canon EOS M50. Kasi nung, di ba, una may DSLR ako, tapos parang nag-accumulate na yung camera. So, ang ginawa ko, nilet ko yung DSLR kasi medyo bulky. So, bumili ako ng mirrorless. So, ito yung quality niya at par with DSLR, pero mas maliit yung body. So, yung lens na ginagamit ko currently, yung kit lens niya, pero bumili din ako ng another lens. So, this is the prime lens. Ang tawag naman dito, Sigma contemporary lens ata. 16mm na 1.8. Sobrang ganda, guys. So, ang ganda dito, hindi siya naka-crop. Kasi itong isa, yung 50mm, ito guys, sobrang crop nito. As in, kung gagamitin ko to ngayon, makikita nyo lang hanggang dito ko. Like, ulo, headshot lang talaga. Ito naman, mas wide angle. So, kung ipapalit ko to ngayon, from here, madadagdagan, tsaka from side, madadagdagan. Mas malaki yung capture niya. So, mas okay pang mga videos. Sobrang ganda. Wala akong negative na masasabi dito. Bukod sa, medyo expensive. Parang more than 20,000 nung pagkabili ko nung 2020. Sigma, parang contemporary yung tawag eh. 16mm. Ang ganda niya. Hindi siya kasing bulky ng DSLR, tapos flip screen din. Maganda, pwede kang mag-insert ng microphone. So, mas high quality na yung mga audio. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa naman to. Yun nga lang, ingatan mo talaga yung mga lens. Ito kasi kit lens lang to. Ibig sabihin ng kit lens, yun yung kasama dito pag bumili ka. Ito wala masyadong ganap. Kasi parang flat, diba? Pero pag ito yung ginamit ko, guys, nagbo-blur yan. Blurred, medyo blurred lahat. So, parang mas
mas professional yung dating. Okay, so that's the replacement for the DSLR. Dahil nga nagandahan tayo sa G7X Mark II, yung focusing, ganyan. And then may mga nakita naman akong mga post na in-improve na nila. So meron ka daw parang software na i-install para mas okay na yung focusing. So bumili ako ng G7X Mark III. And pagkabili ko sa kanya, sabi ko, ay, ganun pa din. So, guys, kasi siguro kung first mo na camera to, hindi mo mapapansin. Kaya lang kung galing ka sa G7X Mark II, tapos nag-Mark III ka, ang laki ng difference sa focusing. So, syempre, ginagamit mo nga sa vlog, so more on galaw-galaw, outdoor, medyo shaky ka, gumagalaw ka. Yung focusing niya, most of the time, blurred. Medyo ang hirap talaga ng focusing niya, guys. Sobrang challenge talaga. Tapos, hindi kasing crisp, hindi kasing vivid yung video na nakaka-capture dito. Ever since Canon talaga yung ginagamit ko. So, I gave it a try kasi nga, Canon lover ako. Ang mas maganda dito sa Mark III, of course, meron ng microphone, so pwede ka nang maggamit ng external. For me kasi, bukod sa video quality, priority ko talaga yung good yung audio, especially pag outdoor, mas malinaw kasi, tsaka alam ko yung ibang mga viewers ko talaga. Minsan hindi naman nakatingin sa screen, more like nakikinig lang talaga pang background. So, importante yung audio. So, ito yun yung good side niya. Pwede kang gumamit ng external microphone. Meron din siyang silicone case. So, this time naman, black na lang para hindi masyadong visible. So, pag hindi ko nga sinabi na meron siyang silicone, parang hindi mo mapapansin na meron. Yun nga lang, ang pinag-iba kasi, itong sa G7X Mark II, guys, yung silicone niya, meron sa gilid. Ito wala. So, wala siya. Pag tinanggal ko to, kikita nyo, walang cover yung mismong lens. So, nung nagpunta ako ng Korea last time, di Dongmyo. So, ukay. So, basically, ukay ng Korea. Halukay ako ng mga coat, 1,000 won, sobrang mura. Nalaglag ko siya sa pocket ko. Kasi usually, yung ginagawa ko talaga sa cam ko, palaging ganito. Ganyan, para kahit malaglag, madulas. Nandyan, safe. So, nangyari, siguro hindi ko na paskaka. Siyempre, mamadali ka, 1,001 lang, tapos ang gaganda ng mga coat, diba? Yung mga pangtaglamig. Nalaglag siyang ganyan. Ang laki ng scratch niya. So, ayan, meron na siyang remembrance ng Dongmyo sa Korea. Ano pa ba? Yun lang, yung focusing lang talaga, sobrang challenge. And kailangan mong mayat-maya is click or i-click yung focusing niya para mag-focus ulit. Kasi if not, parang may sariling buhay yung focusing. Parang ito yung subject, maya-maya nagfo-focus na siya sa iba, tas blurred na, dumidilim, gano'n. And then recently, syempre merong lumabas na bago, diba? And it's the DJI Osmo Pocket 3. So, I've never tried the 2. So, di ko lang kung meron kayo, guys. Sobrang liit. So, yun nga, sabi nila, cam daw to for shy vloggers, ganyan, kung mga aesthetic gusto mo. I think worth it naman to, guys. May mga in-install na din ako ng extra accessories. So, number 1, meron na akong nilagay na cover for the lens para hindi siya umiikot-ikot habang nasa bag. Then, naglagay ako ng tripod. Ito, hindi to yung mga original. Kasi yung original, ang weird, guys. Kailangan mo pang lagyan ng adapter. Tapos, yung tripod. So, medyo ang haba. Ito kasi, wala na. So, as is na yung size niya. So, silicone. Nabibili lang to sa Shopee. Pag in-swipe mo yung screen, mag-automatic na siya. And then, pwede ka na mag-start, mag-video. Meron akong nito, guys. Meron akong vlog mismo na ni-review ko tong DJI Osmo Pocket 3. Tapos, kinompare ko din siya sa Canon G7X Mark III. Pwede mo yung panoodin sa description box. Pwede itong gamitin, guys, for picture, pero I've never tried. Usually, pang video lang talaga, pang outdoor. Pag ganitong indoor, mga tutorial, basta sa bahay, itong mirrorless M50 yung ginagamit ko. Pag outdoor naman, itong DJI Osmo Pocket 3. So, maganda yung quality niya, especially pag video at maliwanag sa labas. So, very bright, saturated, vivid talaga. And yung focusing niya, guys, hindi mo kailangan mag-worry. Ang ganda. Maganda siya.
considering na ang liit niya. Tapos parang ang compact, ang creator. So, meron siyang extra battery and microphone. So, hindi mo na kailangang bumili. So, totoo lang, lagi kong dala extra battery. Pero natatapos naman yung isang buong content ko nang hindi ko kailangan ng extra battery. Parang long-lasting din naman. And minsan, pag medyo nalolobat na, kinoconnect ko na lang sa power bank. For picture naman, itong iPhone yung ginagamit ko. Kasi mas convenient na nasa phone na. So, diretso upload kaysa dito magta-transfer ka pa. So, yun. So, tinatakpan ko lang siyang mabuti. So, medyo madaming akong na-try na camera. Now, I will give you my camera recommendations. So, first of all, my buy, yung worth it talagang bilhin, it's the EOS M50. Ito yung ginagamit ko now to film this vlog. For me, ang ganda niya kasi pang all-in-one na siya. So, video, ganda yung quality, interchangeable yung lens, picture kung kailangan mo for events, ganyan. Kailangan mo lang mag-invest konti sa lens kasi kung kit lens lang, medyo challenge ng konti. Though I think may workaround din naman ko talagang kaya mong laruin yung settings. Okay din siya, pero for me, kung M50, mas okay, meron kang kahit isa or dalawang prime lens. So, this is buy for me. EOS M50. Now, for the buy, it's the Canon G7X Mark III. So, mahal din kasi to guys. Halos same price sila. Halos same price kung hindi ka bibili ng lens. Pero, sobrang challenge ng video quality kung hindi ka naman magma-mic. I think medyo skip mo na siya kung hindi ka gagamit ng external. Kung mahilig kang gumalaw-galaw, yung focusing niya, talagang maninibago ka. So, I think meron pang ibang mas better camera than G7X Mark III. For me right now, it's buy. So, yun nga, pwede kang manood ng ibang mga recommendations na ibang mga vlogger kung anong point and shoot yung ginagamit nila. So, that's my buy for the camera. So, I hope you enjoyed watching first episode of our Bye-Bye series. Hopefully, nag-enjoy ka and hopefully maging helpful itong bagong series natin para sa mga taong naghahanap ng mga bagay-bagay ng mga honest review, honest feedback. So, let me know kung anong gusto mong makitang collection next time. If it's skincare, makeup, shoes, meron din akong collection ng mga tripods, microphone, basta pang vlog, medyo madami tayo. So, you can let me know your comments, suggestions, question, baka meron akong hindi na-discuss na gusto mong malaman, or if you just want to send me message of encouragement, sobrang na-appreciate ko yan. So, you can always message me, and I will see you next time on our Bye-Bye series. Bye, guys!